Apat na klase ng tao na hindi maliligtas according sa Bible. Una, self-righteousness. Ating mababasa sa Luke 18 verse 9 to 14 about sa parable ng Pharisee and tax collector. Ang sabi ng Pharisee, God, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na gumagawa ng kasamaan. Ngunit ang tax collector na halos di makatingin sa langit ay sabi niya, God be merciful to me because I am a sinner. Sabi ni Jesus na ang tax collector ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos kaysa ang Pharisee sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at itataas ang nagpapakababa. Do not think you are better than anyone in the eyes of God. Repent, for we are all sinners. Pangalawa, hypocrites. Mga taong mapagkunwari, mabait sa harap ng tao, mga gustong ipakita sa harap ng tao na sila ay banal para ma-recognize sila, pero pag nakatalikod na ay wala na sa katuruan ng Diyos. Sabi sa Matthew 6 verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Pangatlo, blasphemy of the Holy Spirit. Nasabi sa Matthew 12 verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Ito yung alam nating mali yung gawain natin pero intentional pa nating ginagawa. Patuloy na pinapaalala ng Holy Spirit yung konsensya natin na mali ito pero ayaw nating tanggaping mali, and we decide na hindi natin ito ihingi ng kapatawaran at naging bingi na tayo sa bulong ng conscience natin or ang banal na espiritu. Walang kapatawaran ito. Panghuli, unbelievers of Christ. Sabi sa John 3:16, God gave Jesus to save the world, meaning para sa ating lahat na nakatira sa mundo. Lalaki, babae, bata, matanda, Hudyo, Hintil, Muslim, Hindu, Pagano at iba pa ay pwede lahat makisali sa good news of salvation. But not everyone can be saved because they do not believe in Christ. John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Brothers and sisters, ating pagbulay-bulayan ang mga ito, humingi ng kapatawaran at ating isuko ang buhay natin kay Kristo araw-araw. Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon.